Aburido na naman si Lolo Atong ng araw na yon dahil pakiramdam niya ay may kumontra sa kanya kaya hindi nanalo sa tupada. Nauwi tuloy sa wala ang kanyang 500 piso na kinita niya sa pagbebenta ng kanyang mga inuling na kahoy. Pangangahoy at pag-uuling ang isa sa pinagkakakitaan ni Lolo Atong. Bukod sa mga pagtatanim din ng mga gulay na malapit lang sa kanilang tirahan. Matagal nang walang asawa si Lolo Atong. Namatay sa sakit ang kanyang asawang si Lola Brenda dahil tinuklaw ng makamandag na ahas at hindi agad nadala sa ospital. Ang nag-iisa naman nilang anak na si Geraldine ay nasa Maynila at doon nagtatrabaho. May sarili na rin itong pamilya roon. Ang tanging kasama lamang ni Lolo Atong ay ang 2 apong sina Pakoy at Pekto. Kambal ang mga ito. Anak ni Geraldine sa pagkadalaga. Maaga kasing nagmahal at nang mabuntis ay biglang hindi na nagpakita ang lalaki. Walang nagawa si Lolo Atong kundi ang tanggapin ang naging kapalaran ng kanyang anak. Upang makalimot naman ay pinaluwas ng Maynila at doon na rin nagkaroon ng bagong karelasyon. Gusto ni Geraldine na kunin ang kambal na anak, subalit si Lolo Atong ang tumututol. Ayaw niyang umalis ang kambal na apo. Masaya siyang kasama ang mga ito. Ayaw din ng 2 bata na iwan ang kanilang lolo. Saka masaya na sila sa probinsya sa baryo Sinagtala. Kaya hinayaan na lang din ni Geraldine para may kasama naman ang kanyang ama. Dahil galing nga sa tupada at talunan si Lolo Atong, kaya matamlay ito. Agad na nagtungo sa kusina para sana kumain. Kaya lamang, pagbukas niya ng kaldero ay walang lutong kanin. Napakamot siya sa kanyang ulo. Pambihira! Hindi pa pala nakakapagluto ang mga Jasky bata na yon. Kung saan na naman siguro nagpunta ang kambal. Kabilin-bilinan ko pa naman na magsaing sila at magdadala na lamang ako ng ulam. Naisip ni Lolo Atong na nangako nga pala siya ng litsyong manok na iuuwi. Kaya lang, dahil nga minala siya at natalo sa tupada, kaya walang litsyong manok na naiuwi ang matanda. Oo nga pala. Naku po. Baka magtampo mga apo ko. Wala ko na iuwing litsyong manok. Abay di bale. Magdadahilan na lamang ako. Tsak na maiintindihan naman ako ng mga yon. Minabuti na lang ni Lolo Atong na magsaing. Hindi na niya hinintay ang kambal na apo na hindi niya alam kung nasaan nga ba. Samantala, ang kanyang kambal na apo ay tila nakalimutan na ang bilin ng kanilang Lolo Atong. Nawili na naman sa paglalaro at paggawa ng kalokohan. Katulad nga ngayon, na tila may gustong pagtripan. Epekto, umuwi na tayo. Ano ka ba, Pakoy? Huwag kang KJ dyan, pambira ka naman oh. Baka hinahanap na tayo ni Lolo Atong eh. Hindi pa yun. Abala yun sa sabong. Di ba? Sabi nga niya, magtutupada siya dun sa kabilang barangay. Malapit na kasi ang piyesta dun, kaya may patupada yung kapitan. Paano kung nakauwi na? Nako, siguradong malalagot tayo nito. Baka magkapasa-pasa na naman ng puwit natin nang dahil sa palo niya. Hindi yun. Kau talaga masyado kang matatakotin. Saka akong bahala. Hindi tayo papaluin ni Lolo Atong. Basta, dito muna tayo at abangan natin siya. Sino ba? Sino ba nga abangan natin? Sino pa? Di si Popsicle. Ano? Yung apo ni Lola Shiny? Yung galing sa Maynila? Oo, kasi nga ang sabi, manananggal daw yun. Narinig ko yun eh. Hala, sigurado ka ba, Pekto? Oo, Pakoy. Sabi yun ng mga tambay sa may tindahan ni Aling Marites. Bakit dito tayo nag-aabang sa malapit sa kasilyas nila? Oras kasi ng paliligo ni Popsicle ngayon. Baka kapag nag-iisa siya, lumabas ang kanyang pagiging manananggal. Uy, Pekto!
Nakikita mo ba kung ano nakikita ko? Oo, Pakoy. Kitang-kita ko ang nakikita mo. Si Popsicle yun. Papasok na sa kasilyas at maliligo. Ayos. Mamaya, kapag nasa loob na siya, saka tayo lalapit. Sabi mo, aalamin natin kung manananggal siya, hindi ba? Oo, Pakoy, tama ka. Para makapag-ingat tayo at masabi natin dito sa taga-baryo na tama sila. Nang makapasok na nga sa loob ng kubeta upang maligo ang taong sinasabi na si Popsicle, ay agad na lumapit ang dalawa at humanap ng butas na masisilipan. Dito, dito. Dito, dali. May butas dito. Patingin, patingin. Patingin ako. Sige na nga, mauna ka na. Atat naman to. Naku po. Naloko na. Bakit, Tekto? Ano ba nakikita mo? Manananggal nga ba si Popsicle? Teka lang. Hindi ko pa sure. Kasi magtatanggal pa lang. Ayan. Inaalis na. Ang alin? Ang alin? Basta, diyan ka lang muna. Ako na munang bahala dito. Sasabihin ko na lang sa'yo nakikita ko. Ano ba kasi nakikita mo? Teka, bakit ganun? Bakit may tali? Ang alin? May tali saan? Naku po, naloko tayo. Napeke tayo. Hindi siya manananggal. Wala siyang pakpak. Bakit? Anong meron? Buntot. May buntot siya. Ano? May buntot si Popsicle? Baka manananggal na naging hayop, kaya may buntot. Hindi. May buntot sa harap. May lawit si Popsicle. Anong may lawit? Teka, ako naman nasisilip. Kanina ka pa eh. O ayan. O ano? Nakita mo na ba? Di ba may nakalawit? Jaske, naloko tayo. Lalaki pala na mukhang babae si Popsicle. Becky siya. Samantala, naramdaman ni Popsicle na may namboboso sa kanya. Nagmamadaling nagbihis ito at lumabas ng palikuran na galit na galit. Aba, mga walang hiyang ito? Mga bastos! Mga walang modong bubuit! Pakoy! Takbo! Dali! Nagmamadaling kumaripas ng takbo ang kambal. Hinabol naman ito ng bato. Pinagbababato ni Popsicle. Hoy! Bumalik kayo rito mga walang hiya! Mga batang bubuit! Mga bastos! Mga walang hiya! Mga bastos kayo! Sinira niyo ang dangal ko! Nakita niyo na ang lahat sa akin! Maiyak-iyak si Popsicle dahil sa ginawa ni Pekto at Pakoy. Hindi matanggap ni Popsicle na nabusohan siya. Bihirang yan! Kita na ng mga batang yun ang lahat! Kita na nila ang lahat-lahat sa akin! Wala na ako may pagmamalaki sa kanila! Mga bastos! Mga bastos sila! Hindi na itinuloy ni Popsicle ang paliligo. Maluwaluwang nagsumbong sa kanyang lola na si Aling Shiny. Ang bastos po nila, Lola. Pinagkatuwaan nila ako. Sinira nila ang aking dangal. Hindi na nila ako nirespeto. Hoy, bakit naman kasi basta ka na lamang nagbuburles? Lola, nasa loob ako ng CR syempre. Magbuhubad ako dahil maliligo ako. At teka. Sino ba yung namboso sa'yo? 2 bata po, Lola. Parang kambal po. Nako, kilala ko sila. Talagang maloko 2 bata na yon. Apo yun ni Atong. Kailangan maparasahan ng mga yon. Ang babata pa nila ay ang babastos na. Hayaan mo, Apo. Ako ang bahala. Samantala, humahangos na umuwi ng bahay ang kambal. Kanina pa sila hinihintay ng kanilang lolo Atong. Agad na sinita ang 2 bata. Oh, saan na naman ba kayo galing? Pambihira talaga kayo, kambal kayo. At parang may tinatakbuhan pa yata kayo. Humahangos pa ang mga Jasky batang ito. Saan ba kayo galing? Diyan lang po, Lolo Atong. Naglaro lang po. Naglaro o may ginawa na naman kayong kabalbalan? Nako,
Wala po, Lolo Atong. Good boy po yata kami. Di ba, Pekto? Opo. Good boy na good boy po talaga kami. Gusto niyong paniwalaan ko kayo? Nagkakampiyan pa kayo sa inyong mga kabalastugan. Di ba sabi ko sa inyo? Ay wag na wag kayong pupunta kung saan-saan at magluto kayo ng pagkain natin. Lo, magluluto na po kami ni Pakoy. Hindi na, dahil nakapagluto na ako. Ayos, Lo. Ang sipag niyo po talaga. Ang bait talaga ng lolo natin, di ba, Pekto? Hoy, ikaw Pakoy, wag mo na akong utuin at paandaran. At sabi ko sa inyo, saan kayo galing na dalawa? At anong ginawa nyo? Wala nga po, Lo. Habang pinipilit na paaminin ni Lolo Atong ang kambal na apo, ay narinig niyang may tumatawag sa labas ng bahay at tunog galit. Kaya lumabas ang matandang lalaki upang harapin ang taong nagsisisigaw sa labas. Buti pa, lumabas ka na, Atong! Lumabas ka rito! Nasa loob ako kaya ako lalabas. Huwag ka na pilosopong matanda ka! Lumabas ka rito! Oy, Shiny! Matanda ka rin! Pareho tayo matanda! Ano kailangan mo, ha? Kung mangungutang ka, may pasensya na! Hindi ako magugutang dahil alam ko wala kang pera. Nagpunta ako rito dahil binastos ka magagaling mong mga apo. Itong apo kong si Popsicle. Binastos po ako ng mga apo nyo. Binusohan po ako. Abay, sigurado ka ba, Sorbetes? Ano? Anong sorbetes po? Popsicle po ang pangalan ko, hindi sorbetes. Ang corny po ng joke nyo, ha? Hindi po nakakatawa. Ganun ba? Gusto ko lang namang pagaanin yung galit yun ng lola mo. Chill lang kayo. Baka kayo ma-stroke. Anong chill ang pinagsasasabi mo? Baka kinilasing ko yung pagbumuka mo, makita mo. High blood ka naman kagad, Shiny. Pagpasensyahan nyo na ang mga apo ko. Talaga may kapilyuhan ng mga yan eh. Anong kapilyuhan ang sinasabi mo? At sabihin mo, mga bastos, nakagaya mo. Abay, sandali. Bakit ako nadamay? Binastos ko ba ang apo mo? Hindi. Oh, hindi naman pala eh. Ba't pinaparatangan mo akong bastos? Baka gusto mo bastosin kita para maging totoo yung paratang mo. Di bastosin mo. Ano? Game! Eto na! Bastosin mo ako kung gusto mo. Nako, hindi na pala. Mamaya ireklamo mo ko. Malaking kahihiyan yan. Baka sabihin pa nila, wala akong ka-taste-taste kasi mambabastos lang din ako sa gurang at kulubot pa. Aba, anong kulubot ang sinasabi mo? Oy, makinis pa ito, no? At ang katawan ko, pinagpapantasyahan pa yan. Oo nga naman. Gusto na yung pagpantasyahan ng mga uod. Abay, siraulong to ah. Ginagalit mo ba talaga ako, Atong? Baka ikaw ang pagpantasyahan at pagpiestahan ng mga uod. Makita mo, hinahanap mo. Lola Shiny, umuwi na nga po tayo. Mukhang wala namang mangyayari sa pagpunta natin dito. Mag-aaway lang kayo ni Mang Atong. Sumusobra na kasi matandang ito eh. Nakakapikon na. Mainit agad ang ulo mo, Shiny. Masyado kang pikon. Dahil nakakapag-init ka at nakakapanginig ka ng laman. Ayun! Nag-iinit ka pala sa akin eh. At nakita mo lang ako, nanginginig na kagad ang laman mo. Kasi, type mo ako. Oy! Hindi kita type ano? Nako, talagang ginigigil ako ng walang hiyang matanda na ito. Namumuro ka na talaga sa akin, Atong. Bakit? Malapit na ba akong buminggo at namumuro na? Sige, magbibingguhan na lang tayong dalawa. Bastos ka! Bastos ka, matanda ka! Tayo na nga, Popsicle, at malapit na talaga ako mawala sa sarili. Di po, tayo na po, Lola. Mag-iingat ka, Shiny! Hanggang sa muling pagkikita! Ikaw ang mag-ingat dahil hindi pa tayo tapos. At pagsabihan mo ang kambal mong apo dahil malilintikan sila sa akin dahil sa pambabastos nila sa aking apo. Nako, wala namang mawawala kay Popsicle eh.
Hindi naman nakuha ng kambal ang nakita nilang santol sa apo mo. Anong santol po ang sinasabi niyo, Mang Atong? Di ba, santol naman talaga meron ka. 2 santol na may 1 buntot. Piling babaeng virgin ka lang naman. Pero ang totoo, ikaw ay babaeng may santol sa pagitan ng hita. Bastos ka talaga, Atong! Bastos! Matandang bastos na ito. Makikita mo hinahanap mo. Magsisisihan mo ang pambabastos niyo sa amin ng apo ko. Galit na umalis ang maglolang Shiny at Popsicle. May iniwang pagbabanta pa ang matandang babae kay Lolo Atong. Hinarap naman ni Lolo Atong ang kambal na apo. O ano? Nakita niyo na naging resulta ng ginawa niyong magkapatid, ha? Itong si Pekto po kasi, Lolo Atong eh. Siya po ang nagsimulang sinipan namin si Popsicle eh. Ako pa talaga ang sinisi mo nakasilip ka rin naman. Bakit niyo ba sinisilipan si Popsicle? Wala naman kayo mahihita doon. Dahil si Popsicle, mukhang babae lang yon, pero lalaki yon. Oo nga po, Lolo Atong. Napeke po kami. Nascam po kami ni Popsicle. Fake news siya. Di nga, Lolo Atong, ang sabi kasi nitong si Pekto, manananggal daw po si Popsicle. Kaya ayun, nagpumilit po si Pekto na silipan namin siya nung mangubeta siya. Yun po kasi ang sabi ng mga tambay, Lolo eh. Manananggal daw po ang apo ni Lola Shiny na galing ng syudad. Magdabuho kayo, bata kayo. Hindi manananggal na gaya ng iniisip niyong ibig sabihin ng mga tambay. Hindi aswang na manananggal. Pambihira itong mga to. Ano po? Baka magnanakaw, Pekto. Manananggal ng mga sampay. Hindi rin. Mali! Ang ibig sabihin ng mga tambay ay manananggal ng lakas, yung si Popsicle. Paano po yun? Paano niya po tinatanggal ang lakas? At kaninong lakas po? Sa mga lalaking tambay. Paano nga po yun, Lolo Atong? Hindi po namin magets eh. Paano naging manananggal ng lakas si Popsicle? Nako, huwag niyo nang alamin dahil mga bata pa kayo. Saka malalaman nyo rin yon pagdating ng tamang panahon kapag naging binata na kayo. Ang tagal pa po nun, Lolo Atong. Di po ba pwedeng sabihin nyo na po agad sa amin ngayon? Hindi pa nga pwede dahil usaping pang matanda lang yon. Kayong dalawa, itigil nyo ng pagiging pilyo nyo at paggawa ng kalokohan. Mapapaaway ako at mapapahamak sa mga kabulastugan yung dalawa. Mabuti pa kumain na tayo. May dala ka po bang inihaw na manok, Lolo? Sabi niyo po, mag-uuwi po kayo ng inihaw na manok kapag nanalo po kayo sa tupada. Inihaw din naman ang ulam natin Kaya lang, inihaw na tuyo. Abay, pasensya na kayo. Minalas ako sa tupada. Kaya bawi na lang kayo next time. Ano ba yan? Nakakalungkot naman ang ulam natin, Pakoy. Isipin nyo na lang na habang inuulam nyo ang inihaw na tuyo, ay inihaw na manok ang nilalantakan nyo. Abay, kaya yun sa pamamagitan ng inyong imahinasyon. Walang nagawa ang kambal, kundi ang mag-ulam ng isdang tuyo. Saka wala rin silang pagpipilian dahil kung hindi sila mag-uulam noon, magagalit ang kanilang Lolo Atong at lalong hindi sila papakainin. Kesa magutom sila, di talo-talo na sa pag-ulam ng inihaw na tuyo. Samantala, sa pag-uwi ng bahay ng maglolang Aling Shiny at Popsicle, ay umuusok pa rin ang ilong ng matandang babae sa pagkapikon. Ay nako, nakakapikon talaga siya. Ang sarap sa kalin. Si Mang Atong po ba ang tinutukoy niyo, Lola? Sino pa nga ba? Ang kapal ng mukha ng matandang yon. Hindi na nahiya. Akala yata niya may gusto ko sa kanya. Abay, damuhong matanda yon. Ang sarap sungangain ng bunganga. Hay naku, Lola, tama po kayo. Hindi rin po ako papayag sa inasal niya. Nilait-lait niya ako. Sinabihan ba naman akong
babaeng may santol sa pagitan ng hita. Aba, ang sarap sinilasin ng ilong. Pagsisisihan niya ang pagpapahiya niya sa atin, Apo. Gaganti tayo sa kanya. Matitikman niya ang ganti ng isang api. Hay, gora ko dyan, Lola Shiny. Kung anong gagawin mo sa kanya, andito lang ako. Support talaga ako sa'yo. Kinagabihan ay inihanda na ni Aling Shiny ang kanyang gagamitin sa planong pagganti kay Lolo Atong. Yun din ang unang pagkakataon na ipapaalam niya sa kanyang apong galing syudad ang totoo tungkol sa kanyang pagkatao. Handa na niyang ipaalam ang kanyang lihim. Lola Shiny, bakit ngayong gabi pa? Mag-aalas 12 na po ng gabi ha. Ito ang tamang sandali para gumanti sa Atong na yon. At syempre, damay na ang kanyang mga apong bubuit. Lola, ano po ba itong nasa bote? Bakit may ganyan? Langis po ba ito? Oo, Apo. Langis yan. Bakit, Lola? Piprituin po ba natin sila? Bakit may langis kayo? Hindi yan mantika, Jaske kang bata ka. Ang langis na ito ay isang pambihirang langis. Ano po? Pambihirang langis? Tapos ano pong gagawin natin? Ako lang muna, dahil hindi pa ito magkakaroon ng bisa sa'yo. Lola, ano bang gagawin mo sa langis na yan? Manood ka na lamang muna, dahil bago ko gamitin ang langis, ay kailangan ko munang magsagawa ng orasyon. May inilabas na isang tila tau-tauhang yari sa kahoy si Aling Shiny at inilagay yun sa ibabaw ng maliit na mesa. Nakatingin lang si Popsicle na noon ay napapakunot na ang noo dahil sa pagtataka. Subalit hindi na muna nagtanong ang apo, kundi patuloy na pinagmasdan ang bawat kilos ng kanyang lola. Lumuhod ito sa harap ng isang tila tau-tauhan na nasa ibabaw ng mesa at hinaplos-haplos ito. Kasunod noon ay ang pagyuko na sinabayan pa ng pag-usal ng dasal na nasa lengguwaheng hindi maunawaan ni Popsicle. Ilang minuto ring tumagal ang ginagawang orasyon ni Aling Shiny. Saka nito binuksan ang isang bote na may lamang pambihirang langis. Naglagay yon sa kanyang palad at saka ipinunas sa mga braso. Kasunod ay sa leeg, patungo na sa buong katawan hanggang sa paa. Halos maligo sa langis ang buong katawan ni Aling Shiny. Nangingintab ang katawan dahil sa langis na ipinahid nito. Maya-maya pa ay gumalaw-galaw ang katawan ni Aling Shiny na tila may kung anong kumikiliti rito. Kumislot-kislot ito hanggang sa unti-unti may lumitaw sa gawing likuran ng matandang babae. Napaurong naman si Popsicle nang makita na pakpak ang lumitaw sa gawing likuran ng kanyang lola. Kasunod ng paglitaw ng pakpak sa likurang bahagi ni Aling Shiny ay ang pagkakaroon nito ng matutulis na kuko, pagkakaroon ng mga pangil at panlilisik ng mga mata na nagkulay dugo na animoy nagbabaga sa galit. Naging magulo ang buhok na tila matitigas na parang maliliit na alambre. Subalit ang pinaka-ikinagulat at ikinatakot ni Popsicle na muntik na siyang mapatakbo palabas ng silid ay ang pagkakahati ng katawan ni Aling Shiny. Humiwalay ang kalahati ng katawan ni Aling Shiny. Muntik na masuka si Popsicle sa amoy na malansa. Nakita rin niya ang paggalaw ng mga bituka na lumitaw sa nahating katawan ng kanyang lola. Naging isang manananggal ang matandang babae. Sa pamamagitan ng pagiging aswang na manananggal, ay nais niyang turuan ng leksyon sina Lolo Atong at ang kambal nitong apo. MG Lola! Isa po kayong manananggal? Oo, Popsicle. Ito ang lihim na matagal ko nang itinatago. Kaya nga ayaw ko ring manirahan sa syudad kasama nyo, sapagkat wala kong magiging kalayaan doon.
Nakakatakot po ang itsura niyo, Lola Shiny. Afraid ako. Sa pamamagitan ng aking pagiging manananggal, ay makakaganti tayo sa kanila. Saka wag ka matakot sa akin dahil hindi kita sasaktan. Pagsisisihan talaga nila ang ginawa nila sa atin. Dapat lang po, Lola Shiny. Maiwan ka rito sa bahay, Apo. Ako na ang bahalang gumanti kina Atong at sa mga apo niyang pasaway. Maiwan ka na muna rito sa ating bahay. Hala, ano pong gagawin ko rito? Ang tanging kasama ko lang ay ang kalahati niyong katawan. Bantayan mong maigi yan, Apo. Mahirap na. Baka may kung sinong makialam ng kalahating katawan ko. Sige po, Lola Shiny. Babantayan ko po ang kalahati ng katawan niyo. Ikinampay na ng manananggal na si Aling Shiny ang kanyang mga pakpak at lumipad na ito. Dumaan siya sa bintana ng kanilang bahay. Mabilis ang ginawang paglipad ng aswang sa himpapawid na tiyak ang destinasyon. Samantala, sa kubo naman ni na Lolo Atong ay nagpapaantok na ang tatlo. Nakahiga na sa kanyang pwestong tulugan ang matanda. Gamit ang kanilang daliri ay naglalaro ang dalawang bata. Yun ang paraan nila upang magpaantok. Maya-maya pa ay tila may kung anong narinig na tunog si Lolo Atong. Kasunod ang kakaibang uri ng amoy na nanunuot sa kanilang mga ilong. Oh, sino yun? Ang baho naman. Hindi po ako yun, ha? Hindi rin ako. Aba, lalong hindi naman ako. Ikaw yata, Pakoy eh. Hindi kaya. Baka ikaw dahil ang dami mong kinain kanina. Ayaw niyo talagang umamin. O sige, ganito na lang. Yung aamin na kung sino nagbuga ng mabahong amoy, merong espesyal na almusal. Ako po, Lolo. Ako po nagpasingaw ng mabahong amoy. Paano yan, Lo? May espesyal po na almusal ako bukas, ha? It's a prank! Uto-uto ka kasi. Mapaniwalain ka. Basta pagkain talaga. Talagang nauuna ka, Pekto. O sige na, matulog na nga kayong dalawa. Naku po, naloko na. Bakit, Pekto? Naku po, hindi lang pala masamang hangin yun. May gusto ring lumabas na laman. Nakadungaw na. Aray ko, ang sakit ng tiyan ko. Aray! Ayan, kasi baan mo kasi. Pekto, ang mabuti pa ay ilabas mo na yan. At baka diyan ka pa magkalat sa higaan. Sige na, bumangon ka na rin, dalian mo. Pakoy, samahan mo naman ako. Ano ka ba? Inaantok na kaya ako. Gusto mo pang samahan kita? Ang kubeta ng kubo ni na Lolo Atong ay nasa labas ng bahay. May ilang metro ang layo nito sa mismong kubo. Ganun kasi ang ibang bahay sa probinsya. Malayo sa mismong bahay ang kanilang mga palikuran. Pakoy, sige na naman oh. Tara na, samahan mo na ako. Gusto na talagang kumawala eh. Ang sakit na eh. Ayan na naman. Hoy, ang bastos mo. Ang baho. Kaya nga, samahan mo na ako. Ang dilim-dilim kasi sa labas eh. Ikaw talaga, Pekto. Pasaway ka talaga. Ang siba mo kasi, yan ang napapala mo. Sige na, Pakoy. Samahan mo na ang kakambal mo. Kesa dito pa magkalat yan sa higaan. Kayong dalawa rin na mahihirapan dahil kayo maglilinis nun. Anak ng suya ka talaga, Pekto. Tara na nga. Ang dami yung sinasabi. Sasamahan mo rin pala ako. Tumayo na sa pagkakahiga ang dalawang kambal upang magtungo sa palikuran na nasa labas ng bahay. Pagkalabas ng pinto ay agad na kumaripas ng takbo si Pekto sa kubeta. Ramdam na kasi niya ang papalabas na tawag ng kalikasan. Sumunod na lang si Pakoy sa kanyang kakambal. Rinig na rinig ni Pakoy mula sa labas ng palikuran ang tunog ng ginagawa ni Pekto. Natatawa na lamang ito, pero ang amoy ay talagang makabaliktad sikmura. Pekto, ano ba bilisan mo naman? Inaantok na ako eh.
Oo, ito na nga. Ano ba magagawa ko? Binibilisan ko na nga eh. Ilalabas ko na nga lahat ng dapat kong ilabas. Maya-maya pa ay may naramdaman si Pakoy na kung anong ingay na tila lumilipad. Napatingala siya. May kung anong maitim na bagay siyang nakita na lumulutang sa himpapawid. Ang ingay na yon ay naririnig ni Pekto na nasa loob ng palikuran. Pakoy! Pakoy, ano bang ingay yun? Hindi ko rin alam, Pekto. Bilisan mo na kasi dyan. Kinakabahan tuloy ako eh. Baka aswang yun eh. Hoy, Pakoy, wag ka na nanakot ha. Hindi masamang biro yan. Hindi ako nagjo-joke. Yun talaga ang kutob ko. Ano? Matagal ka pa ba dyan? Heto na, matatapos na ako. Konti na lang ang sakit ng tiyan ko. Minsan pa ay lumakas ang ingay na tila pagaspas mula sa malalaking pakpak. Pakoy! Pakoy, ayan na naman yung ingay. Ano ba talaga yun? Hindi sumagot si Pakoy. Maya-maya pa ay sumigaw na ito ng malakas. Wah! Manananggal! Pekto! Takbo tayo, Pekto! May manananggal! Hindi alam ni Pekto ang gagawin na nasa loob ng kubeta. Napatayo ito at agad na binuksan ang pinto, saka kumaripas na rin ng takbo. Samantalang si Pakoy ay nauna ng tumakbo. Samantala, ang manananggal na nakita ni Pakoy ay tila nagulat din sa ginawa ng dalawang bata. Kumakampay-kampay lamang ang pakpak nito habang nakalutang sa himpapawid. Dahil nga hindi na nagawa pang itaas ni Pekto ang suot niyang salawal, kaya tumakbo itong nakababayon. Kaya hindi ito nakatakbo ng mabilis at sa halip ay nadapa pa yon at napasubsob ang muka sa lupa. Ah! Aray ko! Ang sakit ng tuhod ko! Pakoy! Pakoy, nasan ka na? Ang kakambal na hinahanap ay malayo na sa kanya na mabilis nang tumakbo upang takasan ang nakitang manananggal. Sapagkat nadapa naman si Pekto at hindi maganda ang pagkakadapa nito, kaya nahirapan itong tumayo. Nang mga pagkakataong yun ay nakita ni Pekto ang lumilipad na manananggal. Kitang-kita niya nang pabulusok itong lumipad patungo sa kanya. Ah! Huwag kang lalapit! Huwag kang lalapit! Ang pangit mo! Wala kang kawala, bata. Akin na ang sariwang laman mo. Pakoy! Pakoy, tulungan mo ako, Pakoy! Ilang metro mula sa kinaroroonan ni Pekto ay nakatingin lamang sa kanya si Pakoy na hindi alam ang gagawin. Nanginginig ang katawan nito dahil kitang-kita niya ang kabuuan ng manananggal na nakakatakot ang anyo. Noon lang siya nakakita ng ganoong kampon ng kadiliman. Kalahati lang ang katawan na lumilipad at may nakakakilabot na anyo. Dinagit ng manananggal si Pekto. Nagkakakawag sa takot ang bata at hindi malaman ang gagawin. Bitiwan mo ako, manananggal! Bitiwan mo ako! Maawa ka sa akin! Huwag mo akong kakainin! Ugok ka ba? Bit-bit na nga kita. Tapos, gusto mo pang bitiwan kita? Ano ko, hilo? Pakoy! Pakoy, tulungan mo ako! Asan ka ba, kambal ko? Tulungan mo ako, Pakoy! Tulungan mo ako! Huwag mo nang tawagin ang kakambal mo. Naduduwag yon, kaya hindi ka tutulungan. Takot siya sa manananggal. Hindi alam ni Pekto kung anong gagawin sa kanya ng manananggal. Pero gaya ng sinabi nito kanina, ay kailangan nito ang kanyang lamang loob. Ayaw niyang mapatay at makain ng isang manananggal ang kanyang lamang loob. Habang tangay si Pekto ng manananggal, ay naramdaman niyang tila malamig ang ibabang bahagi ng kanyang katawan. Naalala niya na hindi nga pala niya naitaas ang kanyang salawal dahil sa pagmamadali, at nang dagitin siya ng aswang ay nahulog na ito ng tuluyan. Saan mo ba ako dadalhin, manananggal? Maawa ka sa akin! Pakawalan mo ako! Pakawalan mo ako! Pakawalan mo ako, manananggal! Tumahimik ka!
Ang ingay mo! Nag-isip ng paraan si Pekto kung paano ba siya bibitiwan ng manananggal na dumagit sa kanya. Kailangan niyang subukan ang kahit na anong paraan. Dapat may gawin siya. Alam ni Pekto na wala siyang suot na salawal. Kanina lang ay nagbawas siya nang biglang dumating ang manananggal at hindi pa nga siya nakapaghugas. Kaya ang ginawa ni Pekto ay kinapa niya ang kanyang likuran na mamasa-masa pa. Pagkatapos ay pinilit niyang tignan ang muka ng manananggal. Nagpumilit siyang abutin ang muka nito at ipinahid ang kanyang daliri sa ilong nito. O yan! Ayan! Para sa'yo! Singutin mo! Naramdaman ng manananggal ang pagpahid ni Pekto sa kanyang muka. Kasunod ay may naramdaman itong kakaibang amoy na agad ikinataranta ng manananggal. Ano ba ito? Ang baho! Ay! Tae! Walang iya kang bata ka! Ang baboy mo! Sige! Simsimin mo ngayon ang amoy niyan! Halos masuka ang aswang. Hindi niya kinaya ang amoy na yon. Kaya dahil sa pagkataranta ng halimaw, ay nabitiwan nito si Pekto na lumagapak sa lupa. Mabuti na lamang at hindi gaanong mataas. Nakita siya ni Pakoy na agad nilapitan upang tulungan. Ano, Pekto? Okay ka lang ba? May masakit ba sa'yo? Itong binti ko, Pakoy. Pero kaya ko. Okay lang ako. Buti binitiwan ka ng manananggal. Paano hindi niya ako bibitiwan? Pinahid ko sa kanya yung pasabog ko. Kaya binitiwan niya kagad ako. Hindi niya kinaya. Ano? Ano ba pasabog yun? Basta yun na yun. Hindi niya talaga kinaya. Matapang lang siya. Pero madidiriin pala siya. Samantala, ang aswang naman ay wari na tataranta pa rin dahil sa amoy na hindi talaga niya matanggap. Nagmamadaling tumakbo ang dalawang bata patungo sa kubo. Nang makapasok sila, ay agad na isinara ang pinto. Nakita yon ng kanilang lolo Atong. Oh, ano nangyari sa inyo? Bakit nakaburles ka pa, Pekto? Abay wala ka sa lawala. Naiwan ko po, Lolo. May umabol po kasi sa amin eh. Hinabol po kami ng aswang na manananggal, Lolo. Biglang napabangon sa pagkakahiga si Lolo Atong sa sinabi ng kanyang kambal na apo. Ano ka nyo? Sigurado ba kayo? Manananggal ang nakita nyo? Opo, Lolo Atong. Kalahating katawan lang po siya na lumilipad. Tapos ang pangit po niya. Nakakatakot po ang itsura niya, Lolo. Manananggal nga ang nakainkwentro nyo. Nasaan? Nasaan siya? Nasa labas po ng bahay. Pekto, magsuot ka nga ng salawal at naaalibanbaran ako sa itsura mo. Agad namang sumunod ang apo sa sinabi ng kanyang Lolo Atong. Samantala, kinuha ni Lolo Atong ang kanyang buntot pagi na nakasabit sa dingding. Mukhang magagamit niya uli ito. Dito lang kayong dalawa sa loob ng bahay at ako ang haharap sa manananggal na sinasabi nyo. Lolo, mag-iingat po kayo. Oo nga po, Lolo. Mag-ingat po kayo. Oo mga apo, mag-iingat ako. Hindi siya sasantuin ng aking buntot pagi. Lalahid sa katawan niya ang sandata kong ito. Nagmamadaling lumabas ng kubo si Lolo Atong. Saktong pagkalabas niya ng kubo ay parating naman ang lumilipad na aswang. Agad itong nakita ng matanda na may dalang buntot ng pagi. Nagulat pa ang manananggal sa biglang pagsugod ni Lolo Atong. Iwinasiwas nito ang hawak na armas. Agad namang nahagip ng dulo ng buntot ng pagi ang muka ng aswang. Napasigaw ito at nasaktan. Sige! Lumapit ka! Lumapit ka pa manananggal! At talagang tatanggalin ko ang pakpak mo! Lalong nagwala ang aswang nang masaktan ito. Lumipad ng paikot-ikot kay Lolo Atong na tila kumukuha ng buwelo para atakihin ang matanda. Lalo namang pinagbuti ni Lolo Atong ang paghahanda. Mahigpit na hinawakan ang buntot ng pagi. Patuloy sa paglapit na paikot-ikot ang manananggal. Hoy, ano na? Tumigil ka na sa kakaikot mo at nahihilo ko sa'yo. Kung aatake ka, abay umatake ka na. Hindi ganyan.
Para kang tumibo na paikot-ikot! Hindi sumagot ang manananggal. Sinasadya niyang hiluhin ang matandang lalaki. Nakaramdam na nga ng pagkahilo si Lolo Atong dahil sa ginagawa ng aswang. Ayop kang manananggal ka! Iniisahan mo ako, ha? Napaupo sa lupa si Lolo Atong na nakaramdam na ng pagkahilo. Teka! Time first, manananggal! Huwag ka munang umatake at hindi pa ako ready! Hindi yun pinakinggan ng manananggal. Ikinampay nito ng ubod ng lakas ang kanyang mga pakpak para daluhungin ang matandang lalaki. Walang nagawa si Lolo Atong kundi ang isubsob ang katawan sa lupa dahil hindi ito makatayo. Inatake siya ng manananggal, subalit agad na tumakbo papalapit ang kambal na kanina pa pala napapanood ang mga nangyayari. May bitbit na lagayan ng asin si Pekto at may mga asin din sa kanilang mga palad. Kaya buong lakas nilang isinaboy ang asin na nasa kanilang mga kamay sa katawan ng manananggal. Nagwala at nagsisisigaw ang manananggal na tila binuhusan ng asido ang buong katawan nito dahil sa hapdi na nararamdaman. Lumikha kasi ng usok at tila napaso ang katawan ng manananggal dahil sa asin na isinaboy sa katawan nito. Nagkikikisay ang manananggal na animoy isang bulate. Nais niyang tanggalin ang asin na kumapit sa kanyang katawan. Naramdaman ng aswang na delikado siya sa pagkakataon na yon, kaya buong lakas niyang ikinampay ang mga pakpak upang makalipad siya ng mas mataas at tuluyang makalayo. Dahil ramdam niyang malalagay sa panganib ang kanyang buhay kung hindi pa siya aalis upang tumakas. Napapalakpak ang kambal nang makitang lumipad na papalayo ang manananggal. Ayos! Natalo natin siya, Pakoy! Tama ka! Napaurong natin siya dahil sa asin! Dahil yung asin, ang kanilang kahinaan, Pakoy. At maraming salamat sa inyo, mga apo. Iniligtas niyo ko sa halimaw na yon. Ang pangit pala po ng manananggal, Lolo. Siyempre, manananggal nga eh. Pangit talaga yun. Ito talagang si Pekto. Hay nako, hindi nag-iisip. O siya. Tama na yan, tama na. Baka mag-away pa kayong dalawa dahil lang sa manananggal na yon. Lolo, bakit inatake po tayo ng manananggal? Oo nga po, Lolo. May nagawa po ba tayong kasalanan sa kanya? Saka, sino po kaya ang manananggal na yon? May kutob ako kung sino siya, mga apo. Dahil siya lang naman ang nagbanta sa akin. Teka, Lolo Atong. Hindi kaya si Aling Shiny ang manananggal? Aba, oo nga po. Kasi nagalit siya sa atin. Tapos pinagbantaan pa po tayo. Tama kayo, mga apo. Siya rin ang kutob ko. Nako, dapat isumbong po natin kay Kapitan. Hindi, Pekto. Wag. Hindi na muna kailangan. Saka wala pa tayong sapat na katibayan kung si Shiny nga ang aswang na sumalakay sa atin. Kailangan makakuha muna tayo ng sapat na katibayan. Samantala, umuwi na ng bahay ang manananggal na si Aling Shiny. May mga sugat ang muka na tila paso. Sanhi yun ng asin na isinaboy sa kanya ni Pekto at Pakoy. Binalikan niya ang kalahati ng kanyang katawan. Subalit wala yun sa lugar na pinag-iwanan niya. Kaya nagpuyos siya sa galit at napasigaw. Gaski talagang bata ito! Abay, Popsicle! Popsicle! Nagmamadaling pumasok si Popsicle na galing sa labas ng bahay. What's up, Lola Shiny? Here na me! Bakit po wagas kayo kumakasigaw at halos maputulan na po kayo ng litid? Ano ba ginagawa mo sa labas? Ba't naroon ka? Meron lang po akong tinitignan, Lola. Bakit? Anong tinitignan mo? Nangahanting ka na naman ba ng mga gwapong bagets na mahada mo? Ay, grabe ka naman sa akin, Lola Shiny. Hindi may pinuntahan lang ako. Nag-alala lang ako na baka kung ano na yon, pero wala akong nakita. Asa na? Saan mo nilagay? Saan mo nilagay? Ilabas mo na!
Ang alin po ba, Lola Shiny? Ang kalahati ng katawan ko na buhong bata ka. Hindi pwedeng manatili ako kalahati lang. Baka abutan ako ng pagbubukan liwayway. Matitigok ako sa panigurado. Saan mo inilagay? Ayun po ba? Mangyaring itinago ko po ang pang-ibabang kalahati ng katawan nyo. Kasi po, baka mamaya may daga na makakita at ngat-ngatin ang bewang nyo. Kaya ipinasok ko na po muna sa aparador. Kunin mo! Bakit mo nilagay sa aparador? Pambihira ka! Kunin mo! At kanina pa nangangawit ako kakakampay ng pakpak ko! Bilisan mo! Agad na kinuha ni Popsicle sa loob ng aparador ang kalahating katawan ng kanyang Lola Shiny. Aray, grabe ha! Ang bigat ng kalahati nyo, Lola Shiny! Ibinaba ito ni Popsicle sa harapan ng kanyang lola. Alisin mo! Alisin mo! Alin po ang aalisin ko, Lola? May ipis, oh! May ipis na gumagapang sa bewang ko. Alisin mo at baka mamaya pumasok sa sariwang sugat na nasa katawan ko. Saka takot ako sa ipis. Alisin mo yan! Ang OA nyo naman po, Lola. Manananggal, takot sa ipis. Ano to? Ang dami mo pang sinasabi. Ba't mas marunong ka pa sa akin? Eh takot talaga ako sa ipis. Dagukan kita dyan eh. Oo na po. Sige na, tatanggalin ko na po ang ipis. O, hayan. Naalis ko na ang gumagapang na ipis. Maaari na po kayong bumalik sa kalahating katawan nyo. Ganun na nga ang ginawa ni Aling Shiny. Kaya sa ilang sandali lang ay nagsugpong uli ang katawan ng manananggal. Bumalik sa dati ang katauhan nito. Maging ang nakakatakot na anyo ay nawala at bumalik si Aling Shiny sa dating itsura. Sa pagkakatitig ni Popsicle sa kanyang lola, ay napansin nito ang mga sugat at tila paso sa katawan. Ay, Lola! Paano po yung mga nasa katawan nyo? Ang mga hayop na yon, naisahan ako ng kambal at ni Atong. Ano po? Ibig nyo sabihin, napalaban kayo sa kanila? Oo, nakahanda pala mga gunggong na yon. Kung ganun po, Lola, mapanganib po pala sila. Akala yata nila ay matatakot nila ako. Babalikan ko sila, Popsicle. Hindi pa kami tapos. Kung gulo ang hanap nila, ibibigay ko yon sa kanila. Dahil sa kakaibang pangyayari na yon, ay hindi na yon mawala sa isipan ng batang kambal. Napatunayan nila na totoo pala ang manananggal. Sabi ng mga tambay, si Popsicle ang manananggal. Pero ang totoo pala, ang lola niya ang legit na manananggal. Nako, panigurado, magugulo ang baryo natin dahil kay Aling Shiny. Oo nga, tama ka, Pakoy. Kaya dapat mawala si Aling Shiny dito. Dahil kapag hindi siya nawala, Jack, maghahatid siya ng takot at maghahasik siya ng lagim. Tama ka, Pekto. Kaya kailangan may gawin tayo. Ano? Tayo? Oo. Hindi tayo dapat pumayag na maghasik ng lagim si Aling Shiny dito sa ating baryo. Pero, anong gagawin natin? Didispatchay natin ang manananggal? Okay ka lang ba, Pakoy? Hindi natin kakayanin yun. Di ba? Takot naman siya sa asin. Yun ang panlaban natin sa kanya. Pero, Pakoy, sa tingin ko, natsambahan lang natin yun. Paano kung di lang pala nag-iisa si Aling Shiny? Baka tayo matigok na maaga sa iniisip mo, Pakoy. Ayoko pong magpakabayani kung matitepok ako ng maaga, no? Ang bata-bata pa natin eh. Hindi pa nga tayo tuli eh. Di pa nga tayo nagkakajowa. Di pa tayo nagkakaasawa. Tapos, matsuchugi na kagad tayo. Ikaw naman, oo. Ang duwag-duwag mo naman, Pekto. Ang dami mo kagad sinabi. Basta, yun ang dapat nating alamin. Kung paano tayo makakatulong. Habang nagtatalo ang magkakambal, ay papalapit naman sa kanila si Lolo Atong na narinig ang kanilang pag-uusap. Mainam naman ang intensyon mong yan, Pakoy. Lalo na ngayon na napatunayan na natin na may manananggal nga palang gumagala dito sa ating baryo. Pero, paano po kami makakatulong, Lolo Atong? Di naman namin kakayanin labanan yung aswang. Nakatsamba nga lang kami ni Pakoy dahil dun sa asin. Kaya napaurong namin yun.
Meron akong alam na maaari niyong gawin para magkaroon kayo ng lakas at kakaibang kakayahan para labanan ang manananggal o kahit na ano pang uri ng aswang. Talaga po? Ano po yun? Paano po, Lolo Atong? Kung makikita niyo ang kambal tuko at makakakuha ng mutya mula sa kanya. Halos magkasabay na nagulat at napangangapa ang dalawang apo sa sinabi ng kanilang Lolo Atong. Teka, legit po ba yan, Lolo Atong? Hindi po ba yan joke o prank? Bakit naman ako magbibiro sa pagkakataong ito? Talaga po? Merong kambal tuko tapos may taglay po na mutya? Oo, tama ka, Pakoy. At dahil kambal kayo, magiging madali sa inyong makuha yon. Dahil ayon sa mga kwento, ay nagpapakita ang kambal tuko sa nilalang na kambal din. Pero hindi naman po kami kambal tuko ni Pakoy eh. Hindi kami magkadikit. Oo, pero kambal pa rin kayo. Kaya posibleng magpakita sa inyo ang kambal tuko. Tuko na magkadikit. Saan po namin maaaring makita yon, Lolo? Kadalasan sa bahay o kaya sa mga abandonadong gusali. Lolo, dito po ba sa bahay natin? Minsan nakakarinig po ako ng huni ng tuko. Tapos nakakita na rin po ako. Kaya lang, hindi po sila kambal eh. Eto, baka nagtatago lang yung kambal tuko. Kaya pwede nating hanapin para makakuha tayo ng mutya at magamit natin yun para labanan ng mga aswang. Lalong-lalo na doon sa manananggal. Hindi lang kakaibang lakas at kapangyarihan ang pwedeng ibigay ng mutya ng kambal tuko. Maaaring magbigay din yun ng swerte at katuparan sa mga pangarap. Mas magiging maayos din ang relasyon ng magkapatid o magkapamilya o mag-asawa na magtataglay nun. Ayos naman pala yun, Pakoy eh. Baka yumaman tayo. Eh di, matutulungan na natin si Lolo Atong. Baka magkaroon tayo ng magarang bahay. Tapos, makapagtrabaho tayo sa abroad. Tapos, magkaroon tayo ng maraming pera. Tapos, magkakaroon tayo ng jowa na maganda at sexy. Tapos, magkakaroon tayo ng kotse. Tapos... Biglang binatukan ni Pakoy si Pekto. Aray ko naman, Pakoy! Bakit mo ako binatukan? Ang lakas nun ah! Aray, ang kati! Hinay-hinay ka lang kasi. Masyado ako nalulula sa mga sinasabi mo eh. Saka, baka kasi nananaginip ka na. Binatukan kita para magising ka. Ang pangit mo talagang kabanding, Pakoy. Sabi nga, walang bayad ang pangarap, di ba? Kaya tinaasan ko na yung pangarap ko. Ikaw talaga, oo. Oo nga, walang bayad ang mangarap. Pero kapag sobrang taas, delikado yun. Kapag bumagsak ka, lagapak ka talaga at baka matodas ka pa. Kaya chill-chill lang. Huwag ka masyadong atat. Wala nang sabihin ni Lolo Atong sa magkapatid ang tungkol sa mutya ng kambal tuko. Ay hindi na sila mapalagay at yun lagi ang laman ng kanilang isip. Sinimulan nila maghanap ng tuko sa kanilang bahay. Kaya lang, isang klase lang ng tuko ang nakikita nila roon. Wala naman dito. Teka, ano kaya kung doon tayo magpunta sa lumang bodega? Di ba kapag nagagawi tayo doon, may mga naririnig tayong tuko? Oo nga no. Tsaka tsak maraming tuko doon. Kasi malaki yung lumang bodega eh. Halika, punta tayo doon. Baka doon tayo makakita ng kambal na tuko. Kaya nang magpaalam ang kanilang Lolo Atong na may pupuntahan na sa palagay nila ay makikipagtupada na naman sa kapilang baryo, ay nagdesisyon sina Pekto at Pakoy na magtungo sa lumang bodega. Nagbaon din sila ng kanilang pagkaing tinapay at tubig para may makain sila sakaling magutom sa paghahanap ng kambal tuko. Dito na tayo sa lumang bodega, Pekto. Ang daming tambak dito. Baka hindi tuko makita natin dito, kundi sawa. Kapag may nakita tayong sawa, ibig sabihin, merong tuko. Bakit mo naman nasabi yun? Ano ka ba? Di ba ang tuko, pagkain din ng sawa? Kaya kung saan may sawa, merong tuko. Wow! Ayos ah! Nakikinig ka pala sa turo ng teacher natin ah! Maya-maya pa, nakarinig na ng tuko ang kambal. Hindi lang isa, kundi marami.
Naririnig mo ba naririnig ko, Pakoy? Oo, Pekto. Naririnig ko ang naririnig mo. O ano? Ano pang gagawin natin? Ano pa nga ba? Kundi Operation Hanap Tuko! Agad nilang sinimulan ang paghahanap sa narinig na tuko. Bagamat marami ang ingay na nalikha ng mga yon, ay wala naman silang makita kagad. Kung saan-saan sila naghalungkat, pero hirap silang makita yon. Mukhang pinaglalaroan tayo, Pakoy ah. May naririnig nga tayong tuko, pero wala naman tayong makita. Konting tiyaga lang. Andyan lang yun. Baka nagtatago lang. Hoy, tuko! Kung nasaan man kayo, magpakita na kayo sa amin. Friends naman tayo, di ba? Hoy, Pekto. Ano bang ginagawa mo? Kinakausap ko lang yung naririnig nating mga tuko. Baka sakaling maintindihan nila tayo at magpakita sila sa atin. Ang dami mong alam, Pekto. Mamaya magsalita yung tuko. Ikaw ang unang tumakbo. Nang biglang may narinig silang umiiyak. Teka, huwag ka maingay. Ano yun? Naririnig mo ba ang naririnig ko, Pekto? Oo, Pakoy. Naririnig ko ang naririnig mo. Parang isang matandang umiiyak. Oo nga no. Di kaya tuko yun na nagboses matanda? Ewan ko. Basta hanapin natin. Para kasing nahihirapan eh. Baka kailangan niya ng tulong. Hinanap nila ang pinanggagalingan ng babaeng umiiyak. Wala yun sa loob ng lumang bodega, kaya lumabas ang kambal. Nakita nila ang isang matandang babae na nakasalampak sa lupa at tila hirap itong makatayo. Nag-aalangang nilapitan ng kambal ang matandang babae. Hala, Lola, ano po nangyari sa inyo? May umaway po ba sa inyo? At bakit kayo umiiyak? May nangyari kasi, Apo. May asong humabol sa akin kanina. At sa pagmamadali ko, ay nadapa ako at nahirapang makatayo. Buti hindi po kayo kinagat. Asa na po yung aso? Tumakbo na siya. Nang hagisan ko lang kahoy na nadampot ko. Tutulungan po namin kayong tumayo. Kaya niyo po ba, Lola? Kakayanin ko. Saka kailangan ko na rin ipagpatuloy ang aking paglalakbay. Malayo pa ang aking pupuntahan. Pasensya na po kayo, Lola. Hindi po namin kayo masasamahan. Kasi po, may hinahanap po kami. Igoro, tuko ang hinahanap nyo, ano? Sakto po, Lola. Nahulaan niyo po. Teka, paano niyo pong nahulaan? Marami kasing tuko sa loob ng bodega. Saka narinig ko kanina na may mga huni ng tuko. Kaya lang po, pinagtataguan po kami ng tuko eh. Panay po ang huni nila, pero ayaw naman po magpakita sa amin. Hindi naman namin sila sasaktan. Meron lang kaming kailangan sa kanila. Kung magtsatsaga kayo, tiyak na makikita nyo ang hinahanap nyo. Siya nga pala, gusto ko sanang ipagpatuloy ang paglalakbay ko. Kaya lang kanina pa ako nagugutom. Kaya nga nabuwal din ako. Dahil nanghihina na ang katawan ko dahil sa gutom. Si Lola talaga oh. Nakita niyo lang yata itong dala naming tinapay eh. Kaya bigla po kayo nagutom eh. Hindi. Totoong nagugutom ako. Oh, ayan. Naririnig niyo ba ang pagkulo ng tiyan ko? Opo, parang kumukulong sinaing po. Paano ba ito, Pakoy? Anong gagawin natin? Kursunada ni Lola tong baon natin. Ibigay na lang natin sa kanya, Pekto. Total, di pa naman ako nagugutom eh. Saka, kawawa naman si Lola. Sabi niya malayo pa ang pupuntahan niya. Kaya, sa kanya na lang tong baon natin. Bigay na lang natin. O sige, Lola, sa'yo na lang po tong baon namin oh. Mabulunan po sana kayo, mabusog po sana kayo. Saka, dalhin niyo na rin po itong tubig para hindi po kayo mabulunan. Maraming salamat sa inyong dalawa. Napakabuti ng puso niyong magkakambal. Malaking tulong sa akin itong tinapay at tubig na bigay niyo. May pagpapatuloy ko na ang paglalakbay ko na hindi ako nagugutom.
Hindi ko makakalimutan ang ginawa niyong ito. Kundi maaalala ko kayong palagi. Charo Santos? Kayo po ba si Charo Santos? Anong Charo Santos ang sinasabi mo, Pekto? Sabi niya kasi, maalaala daw. Di ba program ni Charo Santos yun? Ang corny mo naman. Lastena, huwag ka na magpapatawa. Hayaan niyo po, Lola. Hindi rin po namin kayo malilimutan. Magpakailanman. Naks naman, ang corny daw ng joke ko tapos humihirit ka rin naman pala ng kay Mel Tiangco. Nako, kayong dalawa. Hindi ko maintindihan ang sinasabi nyo. Pero nakakatuwa kayong magkapatid. Siya nga pala, bago ko umalis, may konting alaala kong ibibigay sa inyo. Lola, wag na po. May pera po kami, nasa bahay po namin. Hindi nyo na po kami kailangan bayaran, Lola. Hindi pera ang ibibigay ko sa inyo. Isa pa, wala rin akong pera. Heto, nasa loob ng maliit na supot na ito, ang alaalang may iwan ko sa inyo. Dahil sa inyong kabaitang ipinakita sa akin. Teka, ano po ba ito, Lola? Baka po ipis ang laman nito, ah. Mamaya mo na buksan kapag nakalayo na ako. Yon ang tangi kong pakiusap sa inyo. Sige po, Lola. Maraming salamat po dito sa bigay niyong alaala sa amin. Walang anuman, Kambal. At maraming salamat din sa pagkain at tubig na ibinigay nyo. Hindi kayo maramot. Napakabuti ng inyong puso. Pagkatapos makapagpaalam ay lumakad na ang matandang babae palayo sa kambal. Hindi pa ganap na nakakalayo ang matanda nang pinag-agawan nilang buksan ang supot na iniwan ng matanda upang alamin kung ano ang laman nun. Binuksan nila yon at muntik na nilang mabitiwan ang supot nang makita ang laman nito. Yak! Ano ba yan? Kadiri! Bakit ganito ang ibinigay niya sa atin? Parang natuyong hayop. Pero, teka lang. Tignan mo. Tuko ito, ah. Oo nga, no. Pinatuyong tuko. At tignan mo maigi. Tuko na may dalawang ulo. Ito yata yung sinasabi ni Lolo Atong na kambal tuko. Oo nga, Pakoy. Teka, tanungin natin si Lola. Wala na siya, Pekto. Nasa na kaya yung matandaan na yun? Ang bilis naman maglakad dun. Bigla na lang nawala. Paano nangyari yun? Lumipad ba siya o lumubog sa lupa? Naku po, bigla akong kinabahan, Pakoy, ah. Baka mamaya maligno yung si Lola at kumapano tayong dalawa dito. Yan ka na naman eh. Umiral na naman ang kaduwagan mo, Pekto eh. Teka. Anong gagawin natin sa pinatuyong kambal tuko na binigay niya? Gagawin nating display sa bahay natin? Hindi ko rin alam eh. Mabuti pa iuwi na lang natin at ipakita kay Lolo Atong. Baka alam niya ang tungkol sa pinatuyong kambal tuko. Paano na yung ginagawa nating paghanap sa kambal tuko at sa mutya? Bumalik na lang tayo dito sa lumang bodega sa susunod na araw. Umuwi na lang muna tayo ngayon. Nagdesisyong umuwi na lamang ang kambal. Itinago ni Pekto sa bulsa ng kanyang salawal ang supot na may lamang pinatuyong kambal tuko. Sa kanilang paglalakad papauwi ay nakaramdam sila na tila may sumusunod sa kanila. Nararamdaman mo bang nararamdaman ko, Pakoy? Oo, Pekto. Nararamdaman ko kung anong nararamdaman mo. Ano kaya yung sumusunod sa atin? Huminto sa paglalakad ang kambal at nakiramdam. Halos sabay silang lumingon at ganun na lamang ang kanilang gulat ng isang kakaibang uri ng nilalang ang nakita nila sa kanilang likuran. Kauri ito ng isang malignong tikbalang na nakakatakot ang itsura. Napasigaw ng malakas ang kambal. Umusok ang ilong ng nilalang na kauri ng tikbalang at nakaumang ang malaking kamay. Biglang hinawakan ang leeg ni Pakoy at Pekto. Sinakal ang kambal at papahigpit ng papahigpit ang pagkakahawak nito. Hindi malaman ng kambal kung ano ang gagawin. Pilit nilang abutin ang braso ng nilalang
na sumasakal sa kanila at kinagat nila ito. Napaatungal ang nilalang dahil sa pagkakakagat ng kambal sa braso nito, kaya nabitiwan ito ang dalawa. Saka pa lamang kumaripas sila ng takbo, subalit nakasunod pa rin sa kanila ang naturang halimaw. Hindi malaman ng dalawang bata kung ano ang gagawin. Kitang-kita nila na malapit na sa kanila ang nilalang. Malamang yun na rin ang kanilang kamatayan kapag inabutan sila. Kaya ang tanging ginawa na lang ng dalawa ay magyakapan. Tanggap na nila ang kanilang katapusan. Subalit nang magyakapan ang kambal at magdikit ang kanilang katawan, ay may kung anong enerhiya ang tila pumasok sa kanilang katawan. Nakaramdam sila ng kakaibang lakas, kaya sa pagsugod ng halimaw sa kanila, ay hindi sila nito basta-basta nagawang saktan. Pinagtulungan nilang suntukin ang umataking halimaw at gano'n na lang ang kanilang gulat dahil tumilapon ang halimaw pagkatapos nilang undayan ng suntok. Nagkaroon sina Pekto at Pakoy ng kakaibang lakas. Uy! Ang astig! Paano natin nagawa yun? Tumalsik ang halimaw sa isang suntok lang. Oo nga, at hindi na siya makatayo. Hayun, natakot na. Iika-ikang tumakbo palayo. Pero paano nangyari yun? Hindi ko rin alam, Pekto. Teka lang, naiisip mo ba naiisip ko, Pakoy? Oo, Pekto. Naiisip mo. Siguro ang pinatayong kambalto ko ang dahilan. Tama ka. Doon nagmula ang lakas natin. Sadyang hindi pa rin makapaniwala ang kambal sa kanilang naging karanasan. Kaya sa kanilang pag-uwi ay yun kagad ang kanilang ikinuwento sa kanilang lolo Atong. Totoo ba mga sinabi niyo mga apo? Opo, Lolo Atong. Bigay po sabi ng isang matandang babae ang pinatuyong kambalto ko. Heto po, Lolo Atong, oh. Tignan niyo po. Inilabas ni Pekto ang supot ng pinatuyong kambalto sa kanilang lolo. Nanlaki ang mga mata ni Lolo Atong nang makita yon. Bakit po, Lolo? Tama po ba? Diyan kaya galing ang lakas namin ni Pekto para labanan yung nilalang na nakainkwentro namin kanina? Kakaiba po kasi yung lakas namin, Lolo. Ito na nga yun mga apo. Hindi ako maaaring magkamali. Ito na nga yun. Ang alin po, Lolo? Alin po ang ito na yun? Ang mutya ng kambalto ko. Sure po ba kayo, Lolo Atong? Hindi naman po yan mukhang mutya eh. Pinatuyong kambalto ko lang po yan eh, parang dinaing. Mismong katawan ng kambalto ko na ito ang mutya. Hayan, tignan nyo. May kulay puting bato na nakapaloob sa katawan ng pinatuyong kambalto ko. Yan ang mutya. Talaga po, Lolo Atong? Oo, apo. Yun ang nalaman ko at narinig ko mula pa sa aking mga ninuno. Pero, sino po yung matandang nagbigay sa amin? Ang diwata ng mga tuko na nagpapakita lamang isang beses sa loob ng 100 taon. Mapalad kayo mga apo na sa inyo nagpakita yon. Marahil dahil kambal kayo at nararamdaman niyang may mabuti kayong kalooban. Kaya sa inyo ipinagkatiwala at ibinigay ang mutya ng kambalto ko. Nakakatakot din po, Lolo Atong. Baka po, delikado kung nasa amin to. Katulad po na nangyari sa amin kanina. Kaya lamang, wala na kayong magagawa pa. Sa inyo na ipinagkatiwala, kaya inaasahan ng diwata na may gagawin kayo para sa kabutihan ng inyong kapwa. Kung hindi nyo gagamitin ang mutya na ipinagkatiwala sa inyo, mas mapanganib at baka kung anong mangyari sa inyo mga apo. Pero wala rin kayong dapat na ipag-alala dahil tutulungan kayo ng mutya at siyang poprotekta sa inyo sa anumang uri ng kapahamakan. Sa pagtataglay nila ngayon ng mutya, ay tila nagkaroon ng pagkabahala ang kambal dahil yun sa mga sinabi sa kanila ng kanilang lolo Atong. Sapagkat sa responsibilidad na nakaatang ngayon sa kanila. Subalit, wala na silang magagawa. Hindi na nila maaatrasan yun. Samantala, sa bahay ni na Aling Shiny ay kausap nito si Popsicle.
Masinsinan ang kanilang pag-uusap. Ito na ang takdang panahon, Apo. Pero Lola, hindi ko talaga feel. Ay nako, tumigil ka nga sa kaartihan mo, Popsicle. Ayoko. Magmumukha akong tsaka. Sa ibig mong mangyari sa akin. Iyon ang nakatakda. Nakatadhana ka para maging isang manananggal na kagaya ko. Ayoko pong mahati ang sexy body ko, Lola. Ang tsaka nun, hindi ko feel. Ano gusto mo? Ang maging manananggal o maging pagkain ng manananggal? Sige nga, mamili ka. Pagkain? No! Ayoko nun. Lalong hindi ako papayag na gawin akong lafang ng mga manananggal, no? Kapag hindi ka laging kauri natin, gagawin ka nilang pagkain. Ano ba naman yan? Ang lufit-lufit naman nun? Wala man lang magandang option? Kundi ang maging tsaka o maging lafang? Kaya magdesisyon ka na dahil sayang ang bawat oras na lumilipas. Hindi na sumagot pa si Popsicle. Wala na siyang magagawa. Ayaw niyang maging pagkain ng mga manananggal. Kaya doon na lang siya sa maging kauri nila. Halika, sumama ka sa akin. Saan po tayo pupunta, Lola Shiny? Dapat gawin na ang ritual upang maging ganap ka ng manananggal. Masama man ang loob ni Popsicle, hindi niya na mapigilan pa ang nakatakda niyang kapalaran. Kaya ang tanging magagawa niya ay yakapin na lang upang maging isa na ring kampon ng kadiliman, katulad ng kanyang lola Shiny. Sa harap ng isang altar ay isinagawa na kagad ni Aling Shiny ang kanyang ritual upang mapasahan ng pagiging manananggal si Popsicle. Matapos ang orasyon na kanyang ginawa at paulit-ulit na sambitin ang dasal na nasa Latin, ay inumpisahang pahiran na ni Aling Shiny ng langis ang katawan ng kanyang apo. Buong katawan, mula ulo hanggang paa. Pagkaraang mapahiran ang buong katawan, ay unti-unti nang nagbago ang itsura ni Popsicle. Kumulubot ang kanyang iniingatang balat. Nanigas ang kanyang inaalagaang makintab at mahabang buhok. At kasunod nun, ay napahiyaw siya dahil sa tila pinipilipit ang kanyang katawan na unti-unti itong napuputol. Kasabay ang paglitaw ng mga pakpak sa kanyang likuran. Konting tiis lang, Apo. Talagang mahirap at masakit sa simula. First time na mahahati ang katawan mo, kaya magiging masakit yon. Pero pagkatapos doon, hindi na, kundi magiging pangkaraniwan na lamang. Aray ko! Parang hinahalukay ang tiyan ko, Lola! Aray ko! Hindi ko carry! Kaya mo yan! Kayanin mo! Magiging maayos din ang lahat. At sa susunod, mag-e-enjoy ka na sa pagiging manananggal. Saglit pa ay ganap nang naging manananggal si Popsicle. Ikinampay ang pakpak at lumipad papalabas ng bahay. Nagpahid na rin ng langis si Aling Shiny upang maging ganap na rin siyang manananggal. Hindi niya maaaring pabayaan ang kanyang apo. Unang pagkakataon yun sa pagiging aswang na manananggal ng kanyang apo, kaya dapat niyang alalayan. Ang kubo ni Lolo Atong ang agad na pinuntirya ni Popsicle. Gusto niyang parusahan ang dalawang bata at gagamitin niya ngayon ang kanyang pagiging isang manananggal para turuan ang mga ito ng leksyon. Halos magkasunuran lang ang aswang na sina Aling Shiny at Popsicle nang makarating sa lugar ni Lolo Atong. Dumapo sila sa punong malapit lang sa kubo. Pakoy, narinig mo ba yun? Oo, Pekto. Narinig mo. Bakit mga apo? Ano ba yung narinig nyo? Pagaspas po ng malaking ibon, Lo. Aswang na manananggal. Andito po sila. Bakit sila? Hindi lang isang pares ng pakpak ang narinig ko, Pekto. Higit pa sa isa. Gusto na naman tayong pagtripan ng mga manananggal na yun, ah. Wala talaga silang kasawa-sawa. Tayo na naman ang puntirya nila. Pakoy, ihanda mo mong tiyan ng kambalto ko. Kailangan natin yun.
Oo, Pekto. Tignan ko lang kung hanggang saan ang yabang ng mga manananggal na yan. Mula sa punong dinapuan at kinalalagyan ng dalawang manananggal ay narinig nila ang pag-uusap ng kambal. May taglay na malakas na pandinig ang lahi ng aswang na kinabibilangan ni na Aling Shiny at Popsicle. Kaya narinig nila ang tungkol sa mutya. Rinig niyo po ba yon, Lola Shiny? Oo, Apo. May taglay silang mutya ng kambal toko. Ano po yon, Lola? Yon ang kanilang gagamitin laban sa atin. Kaya kailangan nating maging maingat. Hindi ko pa rin alam kung ano ba ang bisa ng mutya na sinasabi nila kapag ginamit sa katulad natin. Bago lumabas ng kubo ang kambal, ay may ibinigay sa kanila si Lolo Atong. Lumang sandata yon na ngayon lang niya inilabas mula sa pagkakatago. Kailangan nyo ito, Pekto, Pakoy. Isang tabak at isang karet na maaari nyong gamitin sa pagharap sa manananggal. Wow! Ang astig, Lolo! Ang gara nitong tabak! Ayos to, Lolo Atong, Ayos din po tong karit na to. Tsak! Putol ang pakpak na manananggal kapag ginamitan ko siya nito. Mag-iingat kayo, mga apo. At ako na ang bahala sa orasyon at dasal para sa mutya. Ano po? Alam niyo po ang orasyon para sa mutya ng kambal toko? Oo, may itinuro sa aking orasyon ng aking lolo. Sabi niya, magagamit ko yon kapag ako ay nakakuha ng mutya. Kaya lang, hindi ganun kadali. Pero kayo ang pinalag na makahanap nun, mga apo, at pinagkatiwalaan ng mutya. Kaya ako ang gagawa ng orasyon para sa inyong kaligtasan. Kailangan na naming lumabas, Lolo Atong. Lagot talaga sa amin ang manananggal na yon. Gaya ng palagi ko sinasabi, mga apo, doblehin nyo ang inyong pag-iingat. Sa paglabas ng kambal sa kubo, ay agad nilang nakita ang dalawang manananggal na nakadapo sa isang malaking puno. Kanina pa nila tayo hinihintay, Pakoy. Naghihintay sila para sa kanilang kamatayan. Nang makita ng dalawang manananggal ang kambal, ay bumitaw sila mula sa pagkakabiti nila sa puno at agad na sinalubong ang dalawang bata upang atakihin ang mga ito. Ibinuka nila ang kanilang mga bibig na may matatalas na pangil. Iniumang din ang kanilang mga kamay upang ang mga matutulis na kuko ay gamitin sa kanilang pagsalakay. Nagtalikuran naman ang kambal na magkadikit ang mga likuran. Handang-handa na sila para sa anumang pwedeng mangyari. Sa pagkakadikit ng kanilang likod ay may kakaibang enerhiyang idinudulot yon sa kanila. Ang pagdidikit ng bahagi ng kanilang katawan ay tila nagbibigay ng kakaibang lakas sa dalawang bata. Tumagos yun sa kanilang katawan, kaya naging mahigpit ang pagkakahawak nila sa mga armas na bigay ng kanilang Lolo Atong. Sumugod na nga at umatake ang maglolang manananggal. Habang magkatalikod ang dalawang bata, ay nakikipagpambuno sila sa mga halimaw. Subalit mahusay din na nakakaiwas ang mga ito. Sa bawat hataw ni Pekto gamit ang tabak, ay naiilagan yon ng manananggal at ganon din si Pakoy. Sa bawat haribas niya gamit ang tangang karet, ay mabilis na naiilagan yon. Subalit hindi magpapaawat ang maglolang aswang dahil gagawin nila ang lahat para saktan at sugatan ang kambal. Kaya kumuha ng tiyempo ang mga manananggal. Halos na ibuka ng mga ito ang kanilang bibig at nagbuga ng malagkit na laway na tumama sa muka ni Pekto at Pakoy. Yak! Ang baho ng laway mo! Hindi ka nagtututbrush! Kadiri kayo, mga manananggal! Ang bad break nyo! Humagikgik naman ang maglolang manananggal dahil alam nilang nasira ang konsentrasyon ng dalawang bata. Nahirapan din silang idilat ang kanilang mga mata dahil sa lagkit ng laway na tumama sa kanilang muka. Nakita nila ang pagkakataong yon upang sunggaban at atakihin ang dalawang bata. Kaya lang, bago pa nila nagawa yon, ay mabilis na tumatakbong papalapit si Lolo Atong na kanina pa nag-aantabay at pinanonood ang mga nangyayari. Dala niya ang isang mahabang sibat. Agad itong itinusok sa manananggal, subalit tumama lang ito sa pakpak.
Ang isa'y ganun din, tumama ang sibat sa pakpak nito. Dahilan yun upang mawalan ng balanse sa kanilang paglipad. Samantala, nakabawi na ang dalawang bata at napunasan na nila ang kanilang muka at naalis na ang malagkit na laway na ibinuga ng mga manananggal. Nakita nila na bumagsak sa lupa ang mga aswang at hindi agad nakalipad. Agad lumapit ang kambal upang gamitin sa mga ito ang karet at tabak na kanilang hawak. Subalit sa hindi inaasahang pangyayari, biglang nagmakaawa ang mga manananggal. Nakiusap ang mga yon. Aba! Marunong din pala kayong magmakaawa, ah. Dumadrama pa talaga kayo, ah! Pekto, Pakoy, hayaan mo na lang muna ang drama ng mga yan. Heto, lubid, hirap silang makalipad, kaya pagtutulungan muna nating igapos sa mga yan. Good idea, Lolo Atong. Mukhang magandang ideya yan, Lolo Atong. Hindi madudungisan ng dugo ng aswang ang ating mga kamay. Hihintayin natin sumikat ang araw. Ang sikat ng araw ang papatay sa kanila kapag nasinaga ng mga manananggal na yan. Nagtataka rin ang mga manananggal na dahil sa pagkasira ng kanilang pakpak gamit ang sibat ni Lolo Atong ay tila nakaramdam sila ng panghihina. Maaaring may kung anong ginamit ang matandang lalaki na inilagay sa talim ng sibat upang manghina sila. Sanhi ng nararamdamang panghihina ay nagawang igapos nila ang maglolang manananggal. Tiniyak nilang mahigpit ang pagkakatali sa mga ito. Saka nila itinali rin sa katawan ng isang puno. Ayos na ayos yan. Diyan na kayo matutunaw kapag nasinagang kayo ng araw. Pakoy, may naiisip ako. Gusto ko matiyak kung sino nga ba talagang dalawang manananggal na yan. May kutob akong ang maglolang Shiny at Popsicle yan. Lolo Atong, dito po muna kayo. Bantayan niyo po sila. May pupuntahan lang po kami ni Pakoy. Teka, Pekto. Saan tayo pupunta? Halika, sumama ka sa akin. Titiyakin natin na tama yung ating hinala tungkol sa mga manananggal. Pagkatapos na magpaalam, ay nagmamadaling umalis ang kambal. Kailangan makarating kagad sila sa bahay ni na Aling Shiny habang hindi pa nagsisimulang magbukang liwayway. Hanggang sa nakarating ang dalawang bata sa kanilang pupuntahan. Andito na tayo, Pakoy. Pumasok tayo sa loob ng bahay para matiyak natin na tama nga ang iniisip natin. Malayang nakapasok ang dalawang bata. Una nilang nabungaran ang kalahating katawan ni Aling Shiny na nasa sala ng bahay. Ang kalahating katawan naman ni Popsicle ay nasa loob ng isang kwarto. Dahil sa kanilang natuklasan, ay natiyak nilang mga manananggal nga ang mga ito. Sigurado na tayo ngayon, Pekto. Sila nga maglola ang mga manananggal. May naisip ako, Pakoy. Gusto kong paglaruan sila. Anong ibig mo sabihin? Halika, sumunod ka sa akin. May gagawin tayo. Naging sunod-sunuran naman si Pakoy sa ibig mangyari ng kanyang kambal na si Pekto. Kung anuman ang pinaplano nito, ay si Pekto lang ang nakakaalam. Gaya ng bili ng dalawang kambal, ay mahigpit namang binantayan ni Lolo Atong ang nakagapos na mga manananggal. Humanda kayo ngayon. Malalaman na ng kambal ang sikreto nyo. Kaya umamin na kayo hanggat maaga pa. Kayo ang maglolang Shiny at Popsicle, di ba? Mga manananggal kayo! Mga salot! Pinili pa rin ng maglola ang hindi magsalita. Nanatili lang silang tahimik. Samantala, habang nagbabantay si Lolo Atong sa nakagapos na mga manananggal, ay nakaramdam ito ng matinding antok. Saglit pa ay nakatulog ito. Agad na kumilos ang maglolang manananggal para makaalpas sila sa pagkakagapos. Ginamit nila ang kanilang matatalas na ngipin upang maputol ang tali sa kanilang mga kamay at katawan. Pinagtiyagaan nilang ngat-ngatin hanggang sa maputol ang tali at makalag. Mga buwisit na yan! Pinahirapan nila tayo, Lola Shiny! Kailangan makaganti tayo. Tama ka, Lola. Kaya unahin na natin ang matandang ito. Kahit medyo bilasan ang dugo nito, pagtsatsagaan ko na lang sipsipin. Wag na, Popsicle. Wala na tayong oras. Aalis na kagad tayo, Lola? Oo, kailangan na natin makauwi.
Mag-uumaga na. Naku, OMG, oo nga pala Lola. Delikado tayo kapag inabutan tayo ng sikat ng araw. Maaagdas tayong dalawa. Dahil ramdam na nila na malapit ng mag-umaga, kaya nagmamadaling lumipad ang mga ito kahit medyo nahihirapan dahil nagkaroon ng sira ang kanilang mga pakpak. Dapat silang makabalik sa kalahati ng kanilang mga katawan bago pa sumikat ang araw. Nang mga sandaling yon ay pabalik na ang kambal sa kanilang bahay. Nagmamadali pa ang mga ito. Sigurado ka ba, Pekto? Pakakawalan natin ang mga manananggal? Oo, Pakoy. Para nga mapagtripan natin sila di ba? Teka, Pekto! Wala sila Anak nang, nakaalpas yata. Lolo Atong, gising! Gumising kayo! O mga apo, andito na pala kayo. Aba, nakatulog ako Nakaw! Nasaan ang mga manananggal? Nakatakas po yata. Anak nang, nako! Pasensya na mga apo, nakatulog kasi ako. Sobrang antok na antok kasi ako kanina. Okay lang po yun, Lolo. Huwag kayong mag-alala. Kahit pa nakatakas sila, tiyak na malaking problema ang naghihintay sa kanila. Anong problema yon, Pakoy? Abangan na lang po natin ang susunod na kabanata. Samantala, dahil nagmamadali na ang dalawang manananggal na makabalik sa kanilang kalahating katawan, kaya na makarating sila sa bahay, ay agad na hinanap nila ang lugar kung saan nila iniwan ang kanilang kalahating katawan. Nagmamadaling dumugtong sila roon dahil naghahabol na sila sa oras. Kailangan bago sumikat ang araw ay makaduktong na sila sa kanilang iniwan na kalahating katawan. Nang makabalik na ang maglola sa kani-kanilang katawan, ay nag-umpisa ng tumilaok ang manok. Kaya laking pasasalamat nila na hindi sila inabutan ng bukang liwayway. Dahil mag-uumaga na, ay nakaramdam na sila ng matinding antok at pagod, kaya natulog na muna ang mga ito. Kailangan nilang magpahinga dahil pakiramdam nila ay naging napakahaba ng gabing lumipas. Sa bahay naman ng kambal, bagamat may mga nangyari ng nakalipas na gabi, ay maaga pa rin silang bumangon. Naghahanda ng almusal si Lolo Atong nang gumising ang kambal. Magandang araw po, Lolo Atong. Mukhang masarap po yata ang niluluto nyo, Lolo Ito ba? Nagprito ako ng itlog at saka isdang tuyo. Yun po palang naaamoy ko Ang bango-bango. Nagugutom na po tuloy ako, Lolo. Ako nga rin Bigla ako nagutom. O sige na, sige na. Maupo na kayo sa mesa at maghahain na ako. Naupo na ang kambal at inihanda naman ni Lolo Atong ang kanilang almusal. Sinamahan na rin ng mainit na tsokolate ang inihanda ng matandang lalaki na paborito ng kambal na apo. Habang kumakain ng almusal, ay nagkatinginan ang kambal at napangiti sa isa't isa. Aba, bakit napapangiti kayong dalawa? May kalokohan na naman siguro kayong ginawa, no? Lolo Atong, naisip po namin sina Lola Shiny at Popsicle. Kumusta kaya sila? Ano kayang nangyari sa kanila? Alam na kaya nila? Anong alam nila? Bakit ano bang ginawa nyo nang magpunta kayo kagabi sa bahay nila? Samantala, sa bahay ni na Popsicle at Aling Shiny, kagigising lamang din ng dalawa. Unang bumangon si Aling Shiny upang magbawas. Ihing-ihi na siya, kaya nagmamadaling nagtungo sa kubeta. Subalit gano'n na lang ang kanyang pagkagulat nang sisimulan na sana niya ang pagbabawas. Napasigaw ito ng malakas. Hindi! Narinig yun ni Popsicle na agad na pabangon at nagtungo sa kubeta. Inabutan niya na nanlalaki ang mga mata at tila natatakot ang kanyang lola. Lola Shiny, ano po ba nangyayari? Grabe naman kayo kung makasigaw. Muntik na akong himatayin sa takot. Apo, nasaan na? Nawawala. Napalitan. Ang alin po bang napalitan? Yung aking yung pechay ko. Bakit naging ganito?
Naging talong na! Ano? Ano po bang sinasabi nyo? Pechay at talong ba ang uulamin natin mamaya? Tignan mo! Tignan mo! Itinaas ni Aling Shiny ang kanyang suot na saya. Napamulagat si Popsicle dahil sa kanyang nakita. OMG, Lola! Bakla rin kayo? Bakit meron kayo niyan? Ano bakla sinasabi mo? Hindi ko nga alam bakit ako nagkaganito. Napalitan ng pechay ko. Biglang may kinapa si Popsicle sa kanyang harapan. Nanlaki ang kanyang mga mata sa kanyang naramdaman. Nawawala ang junior ko! Naglaho! Ano ka mo? Nawala ang junior mo at napalitan din. Mismo Lola Shiny. At type na type ko po naging kapalit. Girl na ako ngayon. Para ako nagpunta ng Thailand. Pero teka, patingin nga po uli nung ipinalit sa inyo. Tinignan yun ni Popsicle. Napamulagat siya nang makita uli yun. My God, Lola! Yung junior ko nasa inyo na! Bakit napunta sa inyo yan? At itong pechay nyo naman, sa akin napunta! Mga walang hiya sila. Pinaglaruan tayo, Apo. Ang kambal? Kagagawan nila ito. Pinagpalit nila ang kalahati ng katawan natin. Pinagtripan nila tayo. Ayoko nito. Ayoko nito, Apo. Kailangan magpalit kagad tayo, Popsicle. Ay, Lola, wag na lang. Okay na ako dito eh. Feel ko nga ito. Girl na ang peg ko. Tumigil ka. Tigilan mo ako. Kailangan magpalit tayo ng katawan. Huwag mong kunin ang pechay ko. Sa bahay naman ni na Lolo Atong ay nagkakatawanan ang mga ito dahil pinag-uusapan nila ang kanilang ginawang pagpapalit sa kalahating katawan ni na Aling Shiny at Popsicle. Kayo talaga, mga pasaway kayong bata kayo. Pinaglaruan nyo ang maglola. Si Pekto po may pakalanon. Siya po nakaisip ng ganun eh. O diba? Ayos naman ah. Ang ganda nga nung naisip ko eh. Si Lola Shiny, ang kalahati ng katawan niya ay kay Popsicle. At yung kay Popsicle naman, ang kalahati ng katawan niya ay nandun na sa kanyang lola. Ang cool nun, di ba? Malamang, galit na galit sa inyo si Shiny. Teka, paano kaya sila makakabalik sa dati nilang katawan? Hindi ko rin alam. Problema na nilang dalawa yun. Baka kailangan maging manananggal uli sila para sa pagbabalik nila ay sa tamang katawan na sila pupunta. Bahala na po sila. Hindi na po natin dapat isipin yun. Problema na nila yun. Hindi naman mapalagay si Aling Shiny sa nangyaring pagkakapalit nila ng kanyang apo sa pang-ibabang bahagi ng kanilang katawan. Hindi ito komportableng kumilos. Pabihira! Ano ba ito? Ang sagwa! Bakit umuunat ito ng galito? Hinahawakan lang naman. Buwisit talaga mga apo ni Atong. Magbabayad sila na malaki sa ginawa nilang ito. Kung hindi mapakali si Aling Shiny sa palitang nangyari at chill naman ang peg ni Popsicle at ini-enjoy pa ang naganap na palitan. Feel na feel niya ang kanyang pagiging tunay na babae. My God! Ganito pala ang pakiramdam kapag tunay na babae ka na. Ang saya-saya ng feeling. Sana, hindi na lang kami ulit magpalit ni Lola. Sa akin na lang ito para maging ganap na akong girl. Para magawa ko ng lahat ng gusto ko. Makakapag-jowa na ako. Happy ng feeling. Teka, naku. Mamaya nga pala gagabi na naman. Tsak pipilitin ako ni Lola Shiny na maging manananggal kami para mahati uli ang katawan namin at maibalik niya ang kalahati ng kanyang katawan na nasa akin. Sigurado ko, pilit niya yung pagpapalitin. Ay, ayoko. No. Hindi pwede yon. Kahit medyo gurang na ang kalahati ng katawan ng lola ko, okay na okay pa rin. Mapagtsatsagaan ko na. Dahil ikinatuwangan ni Popsicle ang pagiging ganap niyang babae, kaya naman may naisip siyang paraan upang mamalagi sa kanya
ang pagiging isang babae. Habang nasa labas ng bahay si Aling Shiny at abala sa ginagawa, ay pumasok ng kwarto ng kanyang lola si Popsicle. Agad na hinanap ang langis na ginagamit upang magbago ang kanilang anyo at maging manananggal. Heto na ang langis. Kailangan ko tong itapon para hindi na makita pa ni Lola Shiny. Nagmamadaling kinuha at ipinuslit yun ni Popsicle. Ayaw niya nang magpalit pa sila uli ng kalahating katawan. Kontento na siya sa pagiging tunay na babae. Wala rin siyang pakialam sa kanyang lola kung nahihirapan man ito sa kalagayan nito na nasa katawan ng lalaki ang kalahating katawan. Humukay si Popsicle sa lupa at ibinuhos doon ang langis, saka tinakpan. Hanggang sa sumapit na nga ang gabi na pinakahihintay ni Lola Shiny. Agad na nagtungo ito sa kanyang kwarto upang maging manananggal. Agad din niyang hinanap si Popsicle, subalit wala ito. Wala rin ang langis na gagamitin niya. Hindi mapalagay si Aling Shiny. Nagngingit-ngit ito sa galit. Walang ibang pwedeng kumuha nun. Tiyak niya na ang kanyang apo ang kumuha ng langis. Hindi na tama itong ginagawa mo, Popsicle. Pati akong lola mo ngayon ay gusto mong isahan. Hindi ako makapapayag. Samantala, si Popsicle ay umalis na ng bahay ng kanyang lola. Walang tiyak na pupuntahan, basta ayaw niya nang bumalik pa roon. Dahil ang gusto niya ay manatili na sa katauhan niya ang kalahating katawan ng kanyang Lola Shiny. Sorry na lang po, Lola Shiny. Pero ito na lang ang alam kong paraan para hindi mo na mabawi pa ang kalahati ng katawan mo na nasa akin. Sa akin na lang to. Ipamana mo na lang sa akin para naman makapag-enjoy ako, no? Samantala, naguguluhan na si Aling Shiny at hindi rin niya alam kung paano mababawi ang kalahati ng katawan na nasa kanyang apo. Kaya labag man sa kalooban niya ay nagtungo siya sa bahay ni Lolo Atong dahil nagbabaka sakali itong matulungan siya sa kanyang napakalaking problema. Gabing-gabi ay napasugod ka rito, Shiny. Kailangan ko ang tulong mo, Atong. Kagagawa ng mga apo mo nangyari sa amin ni Popsicle. Aba, parang gusto mo pang sisihin ang mga apo ko. Ay hindi. Hindi ko sila sisisihin. Basta matulungan nila akong maibalik sa akin ang kalahati ng aking katawan. Inangkin na kasi ni Popsicle. Ayaw nang ibalik sa akin at umalis pa siya ng bahay. Hindi ko alam kung saan siya nagpunta. Naku po, nalintikan na. Akala po namin dito magiging malaking problema. Ang plano po namin, paglaruan lang kayo. Tapos magpapalit din po kayo. Pero iba ang nasa utak ni Popsicle. Nag-e-enjoy na siya sa kung ano bang meron siya ngayon. Nasa kanya na ang pechay ko. Naka, oo nga pala no. Becky nga pala siya. Kaya gustong-gusto niyang mangyari yun. Humihingi ako sa inyo ng tulong. Baka matulungan niyo ako. Sige na naman. Alam kong nagtataglay kayo ng mutya ng kambalto ko. Alam niyo po yun, Lola Shiny? Oo, dahil napakinggan namin. Pero wala akong interes sa mutya na yon. Ang gusto ko lang ngayon ay maibalik sa akin ang kalahating katawan ko at ang aking pechay. At hindi magamit ni Popsicle. Sa kung anong plano niya, naku nalintikan na. Pinakaiingat-ingatan ko pa naman yun. Hindi sa akin manggagaling ang pagpapasyang yan, Shiny, kundi dito sa kambal. Nakikiusap ako sa inyo. Para niyo ng awa, kambal. Kailangan maibalik ang para sa akin. Nangangamba akong gamitin niyo ni Popsicle sa kung ano-anong kalokohan. Saka baka yun din na maging mitya ng kapahamakan niya. Kahit inis ako sa ginawa niya, ayaw ko pa rin mapahamak ang aking apo. Ano sa palagay mo, Pakoy? Pekto, hindi ako mapalagay Nakikiusap ako sa inyo. At kung ano man ang naging kasalanan ko sa inyong dalawa, pati na sa lolo mo, humihingi ako sa inyo ng taus-pusong pagpapatawad. Ang mahalaga sa akin ay makabalik sa akin ang aking kalahating katawan. Pero Shiny, kapag tinulungan ka ng kambal, hindi natin tiyak
kung ano ang maaaring maging bunga nun sa pagkatao mo. Paano kung mawala ang pagiging manananggal mo? Okay lang. Okay lang, walang problema, Atong. Payag ako. Handa kong isuko at talikuran ang pagiging manananggal ko. Basta't magyari lamang kung ano ang ipinakikiusap ko sa inyo para sa kaligtasan namin pareho. Sige po, Lola Shiny. Tutulungan po namin kayo. Opo, total kami po ni Pekto nag-umpisa ng problemang ito. Kaya handa po namin kayong tulungan. Ay nako, salamat. Maraming salamat. Totoo nga pa lang, mabuti ang kalooban yung dalawa. Dahil nakapangako ang kambal, kaya ang misyon nila ngayon ay hanapin si Popsicle. Maibalik kay Lola Shiny ang pinakaiingat-ingatan nitong pechay. Saan natin nahanapin yun, Pekto? Ang gaya ni Popsicle, isang lugar lang ang posibleng tambayan yan. Kasi nga, mahilig yan magpakyut at tumanap ng mga gwapo, di ba? Dahil atat yan na magkaroon ng jowa. Saan nga natin siya hahanapin? Saan pa? E di sa tambayan ng mga lalaking walang magawa, mga mahilig tumambay. At dito na mismo yun. Ayun, nakikita mo ba yung mga lalaking yun? Teka, may pinagtitripan sila. Naku, si Popsicle yun, di ba? Oo nga no, nilalandi nila si Popsicle. At enjoy na enjoy naman siya. Yan ang ikinakatakot ni Lola Shiny na kung anong gagawin ni Popsicle at gamitin ang kanyang kalahating katawan. O paano? Anong gagawin natin? Kailangan maisama natin siya, ang maiuwi sa kanila. E paano kung ayaw niya sumama? Hindi pwede yun. Saka ano ka ba, Pakoy? Naiisip mo ba naiisip ko? Ah, oo, Pekto. Naiisip ko nga naiisip mo. Ang mutya ng kambal tuko. Yun ang gagamitin natin para mapasunod natin si Popsicle at bumalik na siya sa kanila. Mismo. O ano, gets mo na? Gets na gets! Tara na, lumapit na tayo sa kanila. Nilapitan ng kambal ang lalaking nakatambay kasama si Popsicle. Popsicle, ayos ah. Ang dami mong kaibigan ah. Daming opa niyan. Anyong nga siyo, mga opa. Hoy, mga bubwit. Anong ginagawa nyo rito? Bakit kayo nandito? Makikialam siguro kayo sa diskarte ko, no? Hinahanap ka kasi ng Lola Shiny mo. Pinapauwi ka na. Ano kayo? Hindi ako uuwi, no? Ayoko nang umuwi. Gusto ko na magkaroon ng sariling buhay at mag-enjoy. Hindi mo ba iniisipan lola mo? Ano ba kayo? Ang kukulit nyo ah. Matanda na yon. Alam niya na ang gagawin niya sa buhay niya. Hindi na ako kailangan nun. Alam namin kung bakit ayaw mo nang umuwi. Kasi nag-e-enjoy ka sa kalahating katawan mo. Wala na kayong pakialam doon. Saka diba, kayo may kagagawa nito. Kayo nagpasimuno nito. Tapos ngayon babawiin nyo na? Ano kayo, hilo? Dahil mali. Saka pinag-iinteresan mo ang kalahating katawan na hindi naman sa'yo. Nako. Ang dami niyong sinasabi. Umalis na nga kayo mga bubwit na kambal at sinisira niyo lamang ang araw ko. Hindi kami aalis dito na hindi ka kasama, Popsicle. Ah, ganun ba? Hindi mo ba nakikita ang mga katawan ng mga new friends ko? Baka pisatin lamang kayo ng mga yan. Ah, tinatakot mo pa kami ah. Eh di subukan nyo para makita ng mga new friends mo ang hinahanap nila. Ah, ganon. Mga new friends? Pisatin nyo ang dalawang bubwit na yan. Masyadong epal eh. Lumapit ang lalaking inutusan ni Popsicle. Agad namang nagtalikuran ang dalawang kambal. Nagdikit ang kanilang likod. Muli ay nagkaroon ng kakaibang enerhiya na pumasok sa kanilang katawan. Kaya sa bawat paghatak sa kanila ng mga lalaking inutusan ni Popsicle ay nakakaya nila itong hilahin at ibalibag. Nagkaroon ng pambihirang lakas sina Pekto at Pakoy. Kaya isa-isa nilang napatumba at naihagis ang mga lalaking lumapit sa kanila at ibig silang pisatin. Saka nagtakbuhan ng mga ito na parang asong bahag ang buntot. O ano, Popsicle? Nasaan yung mga lalaking pinagmamalaki mo ngayon? Wala pala silang binatbat eh. Mga duwag. Puro muscle. Mga ampaw naman.
Ikaw, sasama ka ba sa amin? O baka gusto mong matulad ka sa mga lalaking yun? Oo na. Sasama na ako sa inyo. Ang dami niyong hanash. Dahil sa takot, ay sumama si Popsicle sa kambal at iniuwi ito sa bahay ng kanyang lola Shiny. Gustong sakalin at dagukan ni Aling Shiny ang apo nang makita niya ito. Napakasababog, apo. At talagang gusto mo pa akong isahan. Kinuha mo pa ang langis para matiyak na wala akong magagamit para makapagpalit ng anyo. Lola Shiny, kasi Kasi diba? Tama na. Huwag ka na magpaliwanag. Akala mo siguro ay makabubuti para sa'yo ginawa mo. Hindi, Popsicle. Akala mo, nakagawa na uli ako ng langis na gagamitin para maging manananggal at mapagpalit ang kalahating katawan natin. May magagawa pa po ba ako? Pero nandito si Pekto at Pakoy para pagkatapos na magpalit ang kalahati ng katawan natin, ay maitama ang lahat. At handa ko ring isuko ang aking pagiging aswang. Tutulungan nila tayo magbago ang ating kapalaran. Handa po kami, Lola Shiny. Gagamitin namin ang bisa ng mutya ng kambal na tuko para baguhin kayo at maging normal. Tapos po, para ganap ng iwan ang madilim na yugto ng inyong buhay at makapagsimulang muli. Gaya ng dapat mangyari, ay ganun nga ang ginawa ni na Aling Shiny at Popsicle. Pagkatapos nilang maging manananggal, ay agad na pinagpalit ang kanilang kalahating katawan upang ilagay yon sa tama. Hindi naman sumira sa kanyang pangako si Aling Shiny. Bukal sa loob niyang isinuko ang kanyang pagiging aswang at ganun rin si Popsicle. Sa tulong ng mutya at bisa na kaya nitong ibigay, ay mas magiging malapit sa isa't isa ang maglola. Papawiin ang anumang nakalipas na problema at kasamaan upang ilagay sa tama ang lahat. Ikinatuwa naman ni Lolo Atong ang pangyayaring yun. Laking pasasalamat din niya sa kanyang kambal na apo dahil ang ginawa ng mga ito ay malaking tulong upang ang kampon ng kadiliman na nagdadala ng takot sa kanilang baryo ay ganap ng magbago sa tulong ng mutya ng kambal tuko na siyang ipinagkatiwala sa kanyang mga apo. Kaya alam niyang sa mga susunod na araw ay may katulad pa ni na Aling Shiny at Popsicle na matutulungan ang dalawang bata para sa kaayusan at pananatiling pagkakadikit ng ugnayan ng isang pamilya. Ang problema sa isang pamilya ay hindi natin maiiwasan. Ang mahalaga ay alam pa rin natin kung ano ang mas mahalaga at dapat bigyan ng higit na importansya. Yun nga ay ang manatiling buo at magkakasama ang isang pamilya na may pagkakaunawaan at pagmamahalan.